Kumusta mga bata? Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman muli ang inyong guro upang talakayin ang asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-4 na linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paaralan ko, lilinisin ko. Narito ang kasanayan na malilinang sa inyo, nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan para sa mabuting kalusugan. Sa araling ito, babasahin mo ang isang maikling kwento. Aalamin mo ang mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay matutukoy mo ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Maisasagawa mo rin ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng inyong paaralan. Bago tayo magsimula ng ating aralin, nais kong sagutan mo ang paunang pagsubok sa susunod na pahina. Pagbutihin mo ang iyong pagsagot. Tulungan mo si Nonoy na makarating sa paaralan. Kulayan mo ang mga bato na may larawan ng pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Bago tayo magpatuloy, sagutan mo muna ang pagsasanay bilang balik-aral sa nakaraang aralin. Ginagawa mo ba ang mga sumusunod na gawain? Isulat ang opo o hindi po sapat lang. Una, masaya ka bang kinatutuwaan ng lola mo ang iyong nakababatang kapatid? Ikalawa, tinatanggap mo ba ang iyong nagawang pagkakamali? Ikatlo, ibinabalik mo ba ang hiniram mong gamit sa iyong ate? Ika-4, pasigaw ka bang mag-utos sa iyong nakababatang kapatid? At ika-5, pinagbibigyan mo ba ang iyong kapatid na manood ng istasyong nais niya? Basahin at unawain ang maikling kwento. Halina't linisin natin ang ating paaralan. Abala ang mag-aaral sa unang baitang sa paglilinis sa hardin ng paaralan. Maraming iba't ibang halaman, bulaklak at mga puno ang makikita sa hardin. May nagwawalis ng mga tuyong dahon, may nagtatanggal ng damo sa paligid, may nagdidilig ng halaman, may nagpupulot naman ng nagkalat na mga plastik, balat ng junk food at candy. Ang iba ay nagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Masaya ang lahat habang naglilinis. Sagutin natin ang mga katanungan sa ibaba. Una, anong baitang ang abala sa paglilinis? Ikalawa, saan naglilinis ang mga mag-aaral? Ikatlo, ano-ano ang makikita sa hardin? Ika-4, paano nilinis ng mga mag-aaral ang hardin? At ika-5, sa iyong palagay, mahalaga ba na linisin natin ang ating paaralan? Bakit? Narito ang ating unang gawain. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at lagyan naman ng X ang hindi.
Para naman sa ating ikalawang gawain, ito ay puzzle. Magtatapon ng basura si Kaloy. Tulungan natin siyang mahanap ang basurahan. Tandaan mga bata, ang paaralan ang ating pangalawang tahanan. Kung malinis ka sa inyong tahanan, ay dapat ganun din sa ating paaralan. Ang pagiging malinis ay nagdudulot ng malinis na kaisipan. Bilang isang mag-aaral, may magagawa ka upang ito ay mapanatiling malinis at maayos. Narito ang isa pang gawain upang matiyak ko ang iyong mga natutuhan. Iguhit ang masayang mukha sa bilog kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at malungkot na mukha naman kung mali. Una, mas maaliwalas ang ating tahanan at paaralan kung ito ay palaging malinis at maayos. Ikalawa, mahalagang magtulungan ang lahat upang maging malinis ang ating paaralan. Ikatlo, may epekto sa pag-aaral ng mga bata ang malinis at maayos na kapaligiran. Ikaapat, ang mga guro lamang ang dapat magpanatili ng kalinisan sa loob ng silid-aralan. At ikalima, may magagawa ang bawat mag-aaral upang maging malinis ang bawat bahagi ng paaralan. Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, pag-ugnayin ang mga pangungusap sa hanay A at mga larawan sa hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Una, tamang pagtatapon ng basura. Ikalawa, nagpupulot ng mga tuyong dahon. Ikatlo, nagdidilig ng mga halaman. Ikaapat, nagpupunas ng mga bintana. At ikalima, sa inyong huling gawain, magdikit ng larawan sa mga bilog kung paano mo mapapanatiling malinis at maayos ang iyong paaralan. Binabati kita sa ipinakita mong pagtiyatiyaga at kahusayan. Kung mayroong bahagi sa module na ito na hindi mo naunawaan, mangyaring makipag-ugnayan ka sa iyong guro.